Hello. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ang technique sa mga nalilito, paano ang technique sa pagsasagot sa addition and subtraction of the integer. Ibig sabihin, yung mga nalilito na sagutan yung mga number na kagaya ng example, ito negative 2 plus 5. Diba? Medyo nakakalito. Negative 2 minus 4. Medyo confusing, di ba? 5 minus 2, medyo okay. Pero pag mga ganito, negative 3 minus negative 5. So, dito sumasablay yung mga student. Dito sila nagkakaroon ng problema. Kasi kapag may isang sign lang na nagkamali ng addition or subtraction, mali na lahat. Kahit gaano pa kahaba ang ginawang solution. So, ito isang basic na way. Very good way sa pagkuha ng addition or subtraction ng integer. Okay? Gawa tayo ng isang number line. Ibig sabihin isang linya, lalagyan natin ng mga number. Lalagyan natin ng mga number. Ganito lang siya. Siyempre dito 0 muna, 0. Tapos dito ay 1, dito ay 2. Lagyan natin ng number 3, 4, 5. Diba? Ganyan. 6, 7. Mabilis lang yan. Pwede pag kayo nag-exam, pwede naman na ilagay nyo sa gilid kahit maliit lang. 'Di ba? Ilagay nyo sa gilid, dito sa gilid kahit maliit lang sa papel o kaya sa scratch. Para yung mga nag-uumpisa pa lang, nalilito pa lang, ganitong practice, pwede nyo gawin para habang nasasanay kayo, tumatagal, bumibilis. Negative 2, dito naman ay negative 3, dito ay negative 4, 'di ba? Hanggang sa negative 5, ganyan. Okay, tuloy lang natin. Dito ay negative 6 hanggang sa negative 7. Ganyan lang, di ba? 0, tapos 1 pataas, tapos negative 1 pababa. Okay? So, ganyan, isagutan natin itong isa. Negative 2 plus 5. Di ba? Negative 2 plus 5. Nandito ka daw sa negative 2. Negative 2. Di ba? Negative 2. So, ngayon, pupunta ka sa 5. Pag plus, pupunta ka sa kanan. Pupunta ka sa kanan, di ba? Plus 1 daw, pupunta ka sa kanan. So, nandito ka sa negative 2, pupunta ka sa kanan, plus 5, umpisa ka ng bilang. Huwag mo titingnan yung 5 dito, huwag mo titingnan, umpisa ka ng bilang 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon, plus 5 daw, pa kanan. Nagsimula ka sa negative 2. So, ngayon, anong nangyari? 1, 2, 3, 4, 5. Nandito ka sa 3. So, ang sagot dito ngayon ay negative 2 plus 5 equals 3 or positive 3. Ganyan siya. Okay, again, bilisan lang natin dito sa number 2. Negative 3 minus 4. Negative 3 minus 4. So, nandito ka sa negative 3, diba? Ito, negative 3 minus 4. Ibig sabihin, minus pakaliwa. Minus pakaliwa, ha? So, ngayon, negative 3, naumpisa tayo dito. Pakaliwa, minus 4, pakaliwa, 4, 1, 2, 3, 4. So, nandito ka ngayon sa negative 7. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay negative 7. Ganun, ha? Tapos dito, 5 minus 2, madali lang to. 5 minus 2, syempre 3. Syempre, alam nyo na yan. Pero dito, pag ganito yung nakita nyo, paano sagutan yan? Nakakalito siya pag nilagay mo dito. So ngayon, gawin muna natin na ganito. Negative 3. Pag nakita kayo ng negative at saka negative, nandyan, negative may parenthesis, lagi naman, normally may parenthesis yan. So, pwede natin ita-times natin yan. Negative times negative equals positive. 5 na. So, ganyan ang mangyayari dyan. Equivalent nito, ganito na siya. Ito naman kabila, ganun din. 3, negative times negative. Ganun ibig sabihin niya. Negative times negative equals positive din siya. 3 plus 5. Ganun siya. So, alam natin to. 3 plus 5 equals 8. So ngayon, ito, di ba? Balikan natin to. Negative 3 minus negative 5. Ginawa natin negative 3 plus 5. Di ba? Negative times negative equals positive. Kaya naging negative 3 plus 5. So ngayon, ano ang negative 3? Pupunta tayo sa negative 3. Pupunta tayo sa, bibilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ang sagot ngayon, saan tayo pumatak? Pumatak tayo sa 2. So ang sagot daw dito ay 2. Okay? So ito ang best way pag nagka-practice pa kayo hanggang sa masanay na kayo. Okay?